Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates! Coach Yeng Yao, sinabing delikadong kupunan ang Ginebra sa paparating na PBA playoffs. PBA quarterfinals confirm matchup. Sino nga ba ang liyamado? Sino ang dehado? Kagabi ay tuluyan ang natapos ang elimination round kung saan nagawang may panalo ng Barangay Ginebra ang kanilang huling laro. Dahil dyan, kompleto na ang playoff cast at kumpirmado na ang maghaharap-harap. Isa-isahin nga natin ang quarterfinals matchup. Sino ba yung liyamado at dehado? Unahin natin ang first bracket kung saan ay ang number 1 sa team standings na San Miguel Beermen kontra sa number 8 na Meralco Bolts. Sa bakbakan na yan, San Miguel Beermen ang mayroong twice to beat incentive, pero hindi nga sila po pwedeng magkampante dahil hindi nga basta-basta ang Meralco Bolts dahil eto nga yung defending champion ngayong All-Filipino at the same time maganda yung nilaro ng Meralco sa Invitational League sa Dubai. Pero masasabi natin na liyamado dito ang San Miguel Beermen dahil nakuha na nga nila yung kanilang redeem at the same time meron pa silang twice to beat advantage. Kaya naman sa bakbakan na yan, malaki yung chance na San Miguel Beermen ang mag-a-advance sa semifinals kung saan aabangan nila yung kanilang kabracket kung saan magtatapat naman ang number 4 sa team standings na Barangay Ginebra kontra sa number 5 team na Converge Fiberxers. Ginebra nga ang mayroong twice to beat advantage at sa matchup nga na yan ay may tulog pa rin ang Barangay Ginebra. Bakit ko nga ba nasabi yan? Unang-una, mayroong twin tower ang Converge Fiberxers na si Justin Baltasar at Justin Arana. Yan nga yung magiging problema ng Ginebra kontra sa Converge Fiberxers at the same time possible na humabol pa si Mikey Williams dahil ang deadline ng pasahan ng final lineup para sa playoffs ay hanggang 5 PM ngayong araw. Kaya naman, sakaling maihabol ng Converge si Mikey Williams ay malaking problema. Pero pagdating naman sa Barangay Ginebra ay napakalaki ng pinagbabago ng kanilang laro tuwing playoffs. Nakita nyo nga yan sa kanilang huling dalawang laro sa kakatapos lang na elimination round kung saan naipapakita na nila yung kanilang full potential. Kaya naman, advantage ng Ginebra yung kanilang experience sa playoffs at the same time, meron pa silang twice to beat advantage. Kaya ang masasabi nating liyamado dito ay Barangay Ginebra, dehado naman ang Converge Fiberxers. Pero sakaling humabol si Mikey, ay posibleng magbago yan. Pagdating naman sa kabilang bracket, number 2 na NLEX kontra Rain or Shine Elasto Painters. Sa bakbakan na yan, ay masasabi nating match na match lang, nagkatalo lang talaga sa twice to beat incentive ng NLEX. Pero panigurado, magiging maganda ang bakbakan ng NLEX at Rain or Shine. Pagdating naman sa Magnolia kontra TNT Tropang Giga ay paniguradong patayan. Yung dalawang kuponan na yan, parehong gutom. Ang Magnolia gutom sa kampyonato, ang TNT naman ay gutom na makuha ang Grand Slam. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa quarterfinals matchup? Sino sa tingin nyo ang mag-a-advance sa semis? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Yeng Yao, sinabing delikadong kupunan ang Ginebra sa paparating na PBA playoffs. Bigo nga ang Rain or Shine Elasto Painters kagabi na talunin at tambakan ang Ginebra para ma-secure ang twice to beat advantage. At ayon nga sa naging latest interview na itong si Coach Yeng Yao ay in-expect niya na daw talaga na hindi magiging madali yung kanilang laro kontra Barangay Ginebra.
sobrang labo nga raw nilang matambakan ang Ginebra dahil maraming nga raw superstar si Coach Tim sa kanyang kupunan. Umpisa pa nga lang daw ng laro ay nagawa na silang matambakan, nagawa nga raw nilang makarecover pero tinambakan nga lang daw sila ulit. At ganyan raw kadelikado ang Barangay Ginebra sa paparating na PBA Playoffs. Nabanggit pa netong si Coach Yeng na ibang-iba talaga yung nilalaro ng Ginebra kapag nalalapit na ang PBA Playoffs. At isang araw sila sa pinakaunang nakaramdam niyan dahil yung pinakitang performance raw ng Ginebra ay pang playoffs na. Nabanggit pa nga netong si Coach Yeng na in order to defeat Barangay Ginebra ay kailangan raw maglaro ng A+ o perfect performance dahil konting butas ay po pwedeng mag-capitalize ang Barangay Ginebra at yan nga raw yung nangyari sa kanila. Sa ngayon, looking forward etong si Coach Yeng sa paparating na playoffs at kahit hindi nga raw nila nakuha yung twice to beat ay mas maganda na raw na hindi nila ito makaharap sa quarterfinals. Ayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Coach Yeng Yao sa Ginebra? Ano rin yung masasabi nyo sa mga mag-aharap-harap sa quarterfinals? Sino sa tingin nyo ang mag-advance sa semis? I-comment mo lang dyan sa ibaba.